Ako mismo kontra ako dito sa salitang ito. Yung salitang Satanas. Kasi ang sabi ni Mami Inday, ikaw ang Diyos mo si Satanas. Kami ang Diyos namin, ang Diyos sa langit. Ngayon, eto po yung sinabi niya, ninakawan. Magtatanong kayo, ano yung ninakaw? Naalala niyo po yung kwento noong 2011? Nakunan po ito, televised po ito. Bigla daw nag-ring ang telepono ni Raymart. Nakita daw ng mediator kung sino yung tumawag. Tapos ganito daw, I'll just answer this call, sabi raw ni Raymart. Lumayo ng konti, pagbalik. Sabi daw niya, pagbalik, I am not signing. Veteranang kolumnista na si Christopher Min, ibinuking ang nakatagong kwento kina Claudine Barreto at Raymart Santiago. Jody Santa Maria, damay! Welcome back to Philippine Celebrity Broadcast. Hanggang ngayon ay mainit pa rin na pinag-uusapan sa mundo ng social media ang revelasyon ng ina ni Claudine Barreto na si Inday Barreto matapos ang ilang taong pananahimik. Sa vlog nga ng veteranang kolumnista na si Christopher Min kamakailan ay kinontra niya ang binitiwang salita ng ina ni Claudine Barreto na si Mami Inday Barreto nang tawagin si Raymart Santiago na ang sinasamba ay si Satanas. Ako mismo kontra ako dito sa salitang ito. Yung salitang Satanas. Kasi ang sabi ni Mami Inday, ikaw ang Diyos mo si Satanas. Kami ang Diyos namin, ang Diyos sa langit. Sabi niya. Ang Diyos ni Raymart Satanas. Ang Diyos namin, Diyos sa taas. He's gonna get it, not from me. You just watch. Sa akin kasi, siguro kahit gaano pa kataas ang temperamento mo, kahit gaano ka pa kagalit, hindi mo siguro po pwedeng sabihin na Satanas ang ginagawang Diyos ng kalaban mo. No? Oo. At saka alam naman natin na minsan isang panahon, naging maayos naman silang lahat. Diba? At siya naman mismo nagsabi na, bakit naman hindi si Raymart ay mag-Ginoo? Diba? Diba? Marespeto. Dumating sa punto naman na magkakalapit sila, maayos naman sila. Kaya lang, dumating lang sa punto, ito na. Okay. Yung palang sinesenyas ni Mami Inday na nakatakip yung bibig, nakatali yung dalawang kamay, si Claudine pala yun. So ako nag-isip ako, paano magagawa ni Raymart ang ganitong aktuasyon? Parang hindi ako makapaniwala. Hindi ako naniniwala, kundi parang kumukontra ang utak ko sa paniniwala na paano niya magagawa yun. Diba? Parang ganon. At lalo na mayroon ka pang pinanggagalingan, nakilala mo kasi ang pamilyang ito. Hindi, mamaya sasabihin ko yan para mabalansin natin ang istorya na ito. Paulit-ulit daw siyang sa harap ng ibang tao na nasilip nakita pa ni Santino. Kaya daw si Santino ay may nervyos at paulit-ulit yung sinasabi na, Ma'am, I still remember the time. Na gano'n, meron daw nakalagay sa bibig niya. Tapos nakatali siya. Handcuff siya, parang gano'n. Mahirap po kasing opinyonan yung ganito dahil unang-una, yun na nga papasok yung taga-showbiz po kami. Mula't-mula kasi, naka-enkwentro na po namin ng Pamilya Santiago. Mula kay Randy, kay Ruel, kay Raymart, kay Junjun, kay Rhea, silang lahat kilala namin. So yung ganitong kwento, natural lamang para sa isang tulad ko na hanapan ng katwiran at dahilan kung totoo ito. Kasi kumukontra yung utak ko ni sa panaginip, hindi ko maiisip na magagawa ni Raymart yung paulit-ulit na halayin ang kanyang asawa sa harap ng ibang tao na nakita pa ng kanilang anak. Ikaw? Ako rin parang hindi ako naniniwala kasi 'di ba? Kita namin si Derek Ruel at saka si Randy. Parang napaka tapos isip ko magawa kaya ni Raymart yung ganun. May nakatingin pa na ibang sa tao. Sa imahe ng mga Santiago, wala pa silang nakaaway, wala silang nakakaaway, wala silang nakakaengkwentro na umabot sa ganitong sukdulan. Ngayon si Mami Inday po, alam naman po natin talaga na palaban po si Mami Inday. At siya na mismo nagsabi na hindi siya papayag na mauupo lang sa isang sulok habang ang anak niya ay kinakawawa, ninakawan, binugbog, at kung ano-ano pa pong pagbibintang. Natural lamang po yun. Sino pa ba magmamahal sa anak kundi ang kanyang magulang, lalo na ang kanyang ina kung saan siya nagmula. Natural yon. Hindi po namin kinu-question yon. Sabi ko nga parang bagong panganak na tigre itong si Mami Inday na kapag nakita yung mga cabs niya talaga, kinakawawa. Talagang laban talaga. Kahit dadaluhungin ka talaga. Di ba?
Patuloy nga ng mainit na paksa ni Nanay Christopher Min ay muling binalikan nila kung paano nagsimula ang sigalot at away ng dating mag-asawang Claudine Barreto at Rimart Santiago, na isa nga sa dahilan ay ang malaking halaga ng pera na nawala sa kanilang savings account na ang itinurong kumuha ay si Rimart Santiago. Ngayon, eto po yung sinabi niya, ninakawan. Magtatanong kayo, ano yung ninakaw? Naalala niyo po yung kwento nung 2011? Nakunan po ito, televised po ito. Yung kay, ang nag-interview nito si Nelson Canlas. Ito po yung tungkol sa pera nila sa bangko na po pwede pong mag-withdraw sino man sa kanilang dalawa. Nakalagay doon 118 million, ang natira kay Claudine ay 25,000. Wala. 25,000. Ang nag-withdraw daw ay si Raymart. Napakalaking halaga, Sobrang laki. At sa isang bangko, meron pang 90 million. Ang itinira naman daw kay Claudine ay 300,000. Parang ganon. Dito na pumapasok yung, sa bagay nga naman, noong mga panahon na iyon, si Claudine naman ang highest paid bilang isang primetime queen ng ABS-CBN. Ito talaga yung panahon talaga ni Claudine Barreto. Kasagsagan to ng kasikatan niya. Ito yung, meron siyang mga endorsement na milyon-milyon ang alaga, cover ng notebook, tsaka mga programa. Iba-ibang programa na malaki ang kanyang TF, ang talent fee niya, di ba? Doon yung parang sinabi ni Mami Inday na pinakasalan lang niya ang anak ko dahil she is Claudine Barreto. You married my daughter because she was Claudine Barreto. You dropped her when she stopped being a Claudine Barreto. Yun. Di ba? Yung paratang Pinakasalan lang niya si Claudine because she is Claudine Barreto. Masasabi yun ng nanay dahil kasi malaki talaga ang pera ni Claudine noon eh. Si Raymart naman noong mga panahon na yun, wala namang gaanong proyekto, di ba? Pero sa palagay ko naman, hindi niya pinakasalan si Claudine dahil sa pera. Dahil hindi rin naman po pinulot sa kusali itong si Raymart Santiago. May kabuhayan naman po ang kanyang pamilya. Kilala naman po ang kanilang pamilya sa loob at labas ng showbiz na meron naman pong kapasidad na mamuhay ng sobra pa sa sapat. Di ba? Kaya parang ganon. Pero kung yun ang opinion ni Mami Inday, hindi natin siya masisisi. Dahil sa mga nagaganap nga naman itong mga nakaraang panahon, yun ang kanyang akala, di ba? At saka siya ang witness ng mga panahon na yun na nag-aano si Claudine at saka si Raymart mag-asawa. Bukod nga sa balitang nawala na malaking halaga ng pera na ikinagalit ni Claudine Barreto kay Rimart Santiago, ay maraming netizens ang nagulat sa ibinuking ni Nanay Christopher Min ukol sa property na mag-asawa na nabili ni Claudine Barreto. Ngunit ang masakit ng ibinta sana ni Claudine Barreto ang nasabing property ay biglang umatras at ayaw pumirma ni Rimart Santiago dahil di umano sa pakikialam ng kasalukuyang kinakasama ngayon ni Rimart Santiago na si Judy Santa Maria. Para sa buong kwento, narito ating panoorin at pakinggan ang video. At yung issue po ngayon tungkol doon sa propiedad na pinagtatalunan nila sa Greenfields ito sa Calamba. Pera po talaga ni Claudine ang ipinambili doon. Yun ay alam namin kasi noong mga panahon na yun lagi kami nagkakakwentuhan, lagi kami nagkakausap-usap. Bulto ng mga artista to nagkagayahan. Parang sila Richard Gutierrez bumili doon, parang ganon. Parang imbitasyon sa ano. So si Claudine po talaga ang nagbayad niyan. Ngayon, nung anuhan na po sila ng mga propiedad, nagkakalitan niya na dahil hiwalay na nga pero hindi pa po annulled hanggang ngayon hindi pa po napapawalang bisa ang kanilang kasal hanggang ngayon. Meron pong mawa sila, Memorandum of Agreement. Nung humarap sila sa mediator, meron nang si Claudine na pipirmahan na lang ni Raymart na hindi na po hahabol si Raymart sa naturang propiedad. Hindi na niya hahabulin pa. Ngayon, nasa mediator daw sila, magkakarap sila. Ibinabibigay na raw yung dokumento na pipirmahan ni Raymart na nagsasabing hindi na ako hahabol dito. Hindi na ako interesado. Wala na ako dyan. Labas na ako dyan. Bigla daw nag-ring ang telepono ni Raymart. Nakita daw nung mediator kung sino yung tumawag. Tapos ganito daw, I'll just answer this call, sabi raw ni Raymart. Lumayo ng konti, pagbalik. Sabi daw niya, pagbalik, I am not signing. Yun daw sinabi ni Raymart. I am not signing. Ang
Sabi raw nung Mediator. mediator sa kanila, is because of the one who called you. I saw her name. It's Jody. Ganon. It's Jody. Parang ganon ang sinabi daw ng mediator. Kaya sabi daw, I am not signing. Sabi raw ni Raymart. Kaya ngayon po, itong propiedad na to na naibenta na ni Claudine, nagre-reklamo natural yung nakabili. Dahil hindi nila mailipat sa pangalan nila. Dahil yung pong RD ng Laguna ay hinahanap ang firma ni Raymart. Dahil conjugal pa rin tutuusin dahil di pa sila annulled. Ayun. Yun. Kaya pala yun ang hinahabol yung isang pirma na lang para makatapos Isang firma lang para mailipat na talaga doon sa Taong bumili yung propiedad. At saka bayad na. Bayad Full na. payment na. Eto nga, ang sabi nung bumili, kapag hindi nagawa ng paraan, ibabalik dapat ni Claudine yung pera na meron pang danyos, di ba? May danyos interest, yun. may ano May pa. interest yun. At saka yung attorney's fees. Yun. Saan po kukuha ngayon ng pambabalik na pera? Ilang milyon yun? Si Claudine wala siyang ipambabalik. Na ang magiging solusyon lang, kung pipirma si Raymart na hindi na siya interesado doon sa propiedad, sa property na yon. Isang pirma lamang po ito. Kung ako naman tatanungin o kahit sino siguro, isang pirma lang naman ito na ito ay para sa kanilang mga anak. Hindi naman po para kay Claudine ito. Isang pirma para sa kinabukasan ng mga bata. Mahirap bang ibigay yon? Yun. Isang pirma? Siyempre marami nagtatanong, bakit kaya ayaw pang pirma? Di ba? Yan yung mga tanong ngayon ng mga nagchat. Ang sabi nga ng broker, di ba? Ang sabi niya, parang iniipit si Claudine. Parang ayaw niyang pirmahan. Hindi natin alam kung ano ang rason ni Raymart kung bakit ayaw niyang pirmahan. Ano yung malalim na dahilan kung bakit ayaw niyang ibigay yung kanyang payag. Di ba? Yun yun. Kaya yun ngayon ang iniisip ngayon ng mga tao, pirma na lang para matapos nito, para hindi sana lumaki pa ito. At saka siyempre yung nakabili, siyempre pagka ganyan, na hanggang ngayon hindi pa nailipat, hindi dadaan na rin nila sa legal yun. At saka siyempre, doon nape-pressure ngayon si Claudine eh. Kasi kung i-demanda alam siya, mo, depression, anxiety, labas-masok sa ospital. Kasi nakikiusap na po si Claudine, ayaw ni Raymart. Nakikiusap na rin ang kanilang mga anak na kung maaari, daddy, pirmahan mo na para matapos na ito. Kasi wala nga namang ipambabalik na pera. Si Claudine, yan po ang dahilan kung bakit siya talagang pabalik-balik sa ospital. Sobra ang kanyang depression. Stress. Napakasakit nun, di ba? Correct. At saka ididemanda pa siya. Yun ang pinakaano yan. Napakahirap nun, di ba? Tapos saan siya kukuha ngayon ng pang-abono doon? At saka pambabayad na abogado, pambapermiso, lahat. Nagkaubos-ubos na nga ang pera niya dahil sa mga abogado. Nakakalungkot naman. Diyan sa mahabang kwento na yan, ang hiwalayan at kasuhan. Ngayon, ano pa ba yung kinuwento ni Mami Inday? Bukod doon sa Satanas, hindi kami ang maniningil sa iyo. Tandaan mo ito, walang utang na hindi pinagbayaran. Ang pera na babayaran pag inutang. Pero yung mga ginawa mong masama sa anak ko, hindi kami ang maniningil sa iyo. Ibig sabihin, karma. Hindi kita sisingilin, Raymart. Hindi kita sisingilin. Never ka namin. Ako may Diyos ako sa taas. You watch, gonna get you. Papabayarin ka. Di ba? Isang araw, just do it. Sabi niya gano'n, di ba? Correct. Yun. Hanggang dito na lang muna ang ating video at kung nagustuhan nyo, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo sa ating susunod na video. Maraming salamat!